Si Undersecretary Yusek Ricardo Halad, ang Executive Director po ng NDRRMC. Yusek Halad, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat ng taga-subaybay ninyo ngayon. Apo, Yusek, dito sa pagtama ng habagat at mga pag-ulan sa iba't ibang mga lugar so far, kumusta na po ang assessment ng NDRRMC? Well, una muna doon sa ating weather situation, so meron namataan kahapon na low pressure area ito, kaya nga hindi kami nag-downgrade ng alert level. We are still at red alert. Pero kahapon namataan itong LPA, nasa 800 kilometers east of Baler, pero ngayon 1,360 kilometers na siya ang layo. So magbubunga pa rin ito ng pag-enhance ng ating southwest monsoon, kaya binabantayan pa rin natin. As of today, yung mga taong pamilyang nasa evacuation center, 63 evacuation centers spread about over 5 regions na apektado ng southwest monsoon ay nasa 5,000 plus families. Pero bumaba na ito dahil marami nang nagbalikan doon sa kanilang mga panirahan, lalo na dito sa Marikina, marami nang bumalik kasi nag-normalize naman na yung situation. Dito lang na medyo nag-develop dito sa bandang Central Luzon at saka dito sa Pampanga and Zambales and Bataan. Diyan kasi ang medyo lumakas ang ulan kanina. Kaya may mga nadagdag na mga taong nagsilikas. But mostly preemptive evacuation, lalo na dyan sa San Fernando City, Pampanga. Lumakas ang ulan kanina, so yung mga taong nandun malapit sa ilog, umakyat sa mataas na lugar, pumunta sa evacuation center. Paghupa naman ng ulan, medyo safe nang bumalik, nagsipagbalikan naman sila. So binabantayan pa rin natin yan, kaya nga naka-red alert ang NDRRMC. Nandito pa rin ang aming response cluster, patuloy na nagmamonitor sa sitwasyon. And as of ngayon, ang naitala naming na patay, starting, nagsimula kami magbilang for this report doon sa August 10. Nung simula nating naramdaman na lumalakas itong southwest monsoon dahil doon sa LPAs na namataan doon sa east of our Philippine Area of Responsibility, siyam na. And ang latest na naidagdag niyan ay yung isa sa Bulacan na nalunod dyan sa San Ildefonso, Bulacan. But still we are validating kung rather pinapacheck ko kung kailan ito nangyari kasi baka naman live reported lang ito. At meron ding dyan sa General Nakar, may isa na recover kahapon. So dalawa na yung na-recover dyan sa General Nakar, yung nag-collapse na tunnel sa project ng MWSS Manila Waters at saka Maynilad. Opo. Yusek, sinasabi rin po ng Pag-asa na yung mga pag-ulan sa northwest ng ating bansa ay maaring lumakas pa. So yung mga posibilidad po ng pagbaha, yung pagbaba po ng tubig sa parteng Central Luzon ay may preparation po ba na ginagawa dito ang NDRRMC? Continuous yung aming monitoring, continuous yung kahapon nga nagkaroon kami ng meeting, pre-disaster risk assessment meeting para i-assess yung sitwasyon na ito. At yung ating mga response agencies ay meron namang preparation. Yung DSWD, for example, handang-handa naman yan sila. Meron silang mga preposition relief goods sa provincial level at meron silang enough goods na nandito sa main hub nila sa Pasay City. Ganon din yung ibang ahensya, yung DILG, nakatutok naman sila sa mga LGUs para sa maagap na reaksyon ng ating mga LGUs pagka may nangyari or may dumarating na weather disturbance na ito. Kaya nga, yung Marikina noong Sabado ay nakapagpatupad ng preemptive evacuation dahil doon sa
sinusundan nilang mga protocols na binigay sa kanila ng DILG. At patuloy yung aming assessment dito at tinutulungan din tayo ng iba't iba pang ahensya. Hindi lang yung pag-asa DOST, kundi yung DNR. Katulong din natin dahil ina-assess natin yung impact naman itong ulan na ito sa ating for example dito sa mga landslide prone areas, pinipinpoint nila kung ano yung saan yung mga landslide prone areas. Inaasahan natin yan na pagpatuloy at malakas na ulan, yung mga magkaroon ng siyempre lalambot yung lupa, posibleng magkaroon ng landslide. So alalahanan natin yung ating mga kababayan nakatira sa mga gilid-gilid ng bundok, medyo maging alerto, umiwas na doon sa mga lugar na sa tingin nila ay delikadong gumuho. Ganon din yung mga nakatira sa mababang lugar, pag lumakas yung ulan ay siyempre natural, babaha. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon at update si Yusek Ricardo Halad ng NDRRMC. Salamat po. Salamat.